Kung binigyan ka ng Diyos ng isang panaginip at sinira nito ang iyong buhay, maniniwala ka pa rin bang galing ito sa Kanya? Si Jose ay naniwala at naging kapalit nito ang kanyang kalayaan, ang kanyang pamilya at maging ang kanyang kinabukasan. 17 taong gulang si Jose nang magsimula ang lahat. Siya ay anak ni Jacob, ang anak nila ni Raquel, na matagal nilang hinintay. Anak ng kanyang katandaan, at siya ay lubos na minahal ng kanyang ama. Ang pagmamahal na iyon ay nakikita ng lahat. Binigyan siya ni Jacob ng isang damit na may mahabang manggas, isang kasuotan na maraming kulay, isang tanda ng pagtatangi. Sa isang tahanang puno ng magkakapatid, ang pagtatangi ay mapanganib. Nagdudulot ito ng pagkukumpara at nagbubunga ng puot. At pagkatapos, dumating pa ang mga panaginip. Napanaginipan ni Jose na ang mga bigkis ng trigo ng kanyang mga kapatid ay yumukod sa kanya. At muli, napanaginipan niya na ang araw, buwan, at 11 bituin ay yumukod sa kanyang harapan. Isinalaysay niya ito sa kanila. Mga panaginip na kalaunan ay napatunayang may layunin ang Diyos. Ngunit sa sandaling iyon, ang nakita ng kanyang mga kapatid ay hindi plano ng Diyos, kundi kayabangan. Lalo lamang lumawak ang pagitan sa gitna nila. Isang araw, inutusan ni Jacob si Jose upang kamustahin ang kanyang mga kapatid sa parang. Mula sa malayo, natanaw na nila siya. Ang natatanging kasuotan, ang mahilig managinip, ang paalala ng lahat ng kanilang kinapupuotan. Bago pa man siya makalapit, may pinaplano na sila. Narito na ang mahilig managinip. Patayin natin siya. Ngunit namagitan si Ruben, walang dadanak na dugo. Sa halip, hinablot nila ang damit mula sa kanyang mga balikat. Ang simbolo ng pagtatangi, tinanggal at pinunit sa loob lamang ng ilang sandali. Inihulog nila siya sa isang tuyong balon. Walang laman, walang tubig, walang labasan. At habang siya'y nagsusumamo ng awa, ang kanyang mga kapatid ay naupong kumain. Isang pangkat ng mga mangangalakal ang dumaan, mga Ismailitang patungong Ehipto. 20 pirasong pilak at si Jose ay ipinagbili. Itinubog nila ang kanyang kasuotan sa dugo ng kambing at ipinakita iyon sa kanilang ama. Tumangi si Jacob sa isang anak na akala niya'y patay na. Ngunit buhay si Jose. Buhay na nakatanikala. Hindi alam ng Ehipto ang kanyang kwento. Walang pakialam ang Ehipto sa kanyang mga panaginip. Hindi na siya anak, isa na siyang alipin. Ipinagbili siya kay Putipar, isang opisyal ng paraon at kapitan ng mga tanod. Ngunit ang Panginoon ay kasama ni Jose. Sa isang malayong lupain, walang pamilya, walang aliw, hindi siya iniwan ng Diyos. Lahat ng ipinagkakatiwala sa kanya ay nagtatagumpay. Napansin ito ni Putipar. Mula sa pagkaalipin, napunta siya sa pamamahala. Ipinagkatiwala sa kanya ang buong sambahayan. Tila muling bumabangon ang panaginip. Ngunit sa bahay na iyon, may isa pang nakamasid. Ang asawa ni Putipar. Araw-araw siyang inaakit nito. Sipingan mo ako. Ngunit tumanggi si Jose. Paanong magagawa ko ang ganitong kalaking kasamaan
at magkasala laban sa Diyos. Tumakbo siya, ngunit nahablot ng babae ang kanyang balabal. At nang dumating ang paratang, nag-alab ang galit ni Potifar. At si Jose ay ipinabilanggo. Hindi dahil sa karahasan, hindi dahil sa pagnanakaw, hindi dahil sa paghihimagsik, kundi dahil sa kanyang katapatan. Isinara ang pintuan ng bilangguan. Sa gitna ng katahimikan, tila napakalayo na ng panaginip. Ngunit maging sa kulungan, ang Panginoon ay kasama ni Jose. Napansin siya ng bantay ng bilangguan at muling ipinagkatiwala sa kanya ang pamamahala. Sa gitna ng tanikala, nanatili siyang tapat. May 2 bilanggo roon, ang tagapangasiwa ng inumin ng paraon at ang punong panadero. Pareho silang nabalisa dahil sa kanilang mga panaginip. Nakinig si Jose. Ang Diyos ang nagbibigay ng kahulugan sa mga panaginip. Ang isa ay maibabalik sa tungkulin at ang isa ay mamamatay. At nangyari nga ayon sa kanyang sinabi. Bago makalaya ang tagapangasiwa ng inumin, nakiusap si Jose. Alalahanin mo ako. Ngunit siya'y nakalimutan. Lumipas ang 2 buong taon at nanatili si Jose sa bilangguan. Isang gabi na naginip ang paraon. 7 matatabang baka, 7 payat na baka, 7 malulusog na uhay, 7 tuyot na uhay. Walang makapagpaliwanag. At doon, naalala ng tagapangasiwa ng inumin ang binatang Hebreo. Mabilis na ipinatawag si Jose. Inahitan siya, binihisan at iniharap sa paraon. Nabalitaan kong kaya mong magpaliwanag ng panaginip. Sumagot si Jose, hindi po ako. Ang Diyos ang magbibigay ng sagot sa paraon. 7 taong kasaganahan, 7 taon ng taggutom. Ipinahahayag ng Diyos ang kanyang gagawin. At hindi lamang siya nagpaliwanag, nagbigay rin siya ng payo. Mag-imbak sa panahon ng kasaganaan, maghanda sa darating na taggutom. At sinabi ng paraon, makakakita pa ba tayo ng tulad ng taong ito na nasa kanya ang Espiritu ng Diyos? At sa loob ng 1 araw, ang bilanggo ay naging pangalawa sa kapangyarihan. Mula sa hukay, patungong bilangguan, hanggang sa palasyo. Ngunit ang panaginip ay hindi tungkol sa kapangyarihan. Dumating ang taggutom. Naghirap ang buong lupain, kabilang ang Kanaan. At 1 araw ang mga kapatid ni Jose ay tumayo sa kanyang harapan sa Ehipto. Hindi nila siya nakilala. Ngunit agad silang nakilala ni Jose. At sila ay yumukod. Nagbalik ang panaginip sa sandaling iyon. Hindi ito namatay sa hukay. Naghintay lamang ito. Maaari niya silang gantihan. Sa halip, sinubok niya sila. Marahas siyang nagsalita noong una. Pinagbintangan silang mga espiya. Inutusan silang dalhin ang kanilang bunsong kapatid, si Benjamin, ang kapatid ni Jose sa ina niyang si Raquel. May kailangang malaman si Jose. Nagbago na ba sila? O sila pa rin ang mga taong kayang iwan ang isang kapatid at kumain habang ito'y umiiyak? Nang malagay sa alanganin si Benjamin, namagitan si Juda. Ako na lamang ang kunin ninyo. May nagbago sa kanilang mga puso. At hindi na napigilan ni Jose ang kanyang sarili.
Pinaalis niya ang mga taga-Ehipto at siya ay umiyak ng malakas. Ako si Jose, ang kapatid na ipinagbili ninyo. Sila ay nanginig sa takot. Ngunit sinabi niya, huwag kayong mabagabag. Isinugo ako ng Diyos na mauna sa inyo upang magligtas ng buhay. Ang binalak nila para sa masama, ginamit ng Diyos para sa kabutihan. Tunay ang pagtataksil, tunay ang hukay, at tunay ang bilangguan. Ngunit tunay din ang katapatan ng Diyos. Hindi sinira ng panaginip si Jose. Inihayag nito kung sino ang kanyang paniniwalaan, maging noong tila nananahimik ang Diyos. Kung binigyan ka ng Diyos ng isang panaginip at may kailangan kang isakripisyo, magtitiwala ka pa rin ba sa Kanya kapag ang pagsunod ay humahantong sa pagdurusa? Ang Diyos ay may layunin, maging sa gitna ng paghihirap.